Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you for this opportunity, O God, that we have come together in your presence, Lord, to worship you, to glorify you, to give our praise and our offerings before you. And Father, we will not come out empty, O God, because we know that you are going to do something great. We are going to learn something, O Lord, that will guide us, that will uphold us, O God, and that will direct us into your holiness, O God. Father, we thank you so much. Have your way, Holy Spirit. You are our teacher. I'm just your instrument, O Lord. Yes. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. So praise the Lord. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Madaydayaw ni Apo Diyos. Amen. Amen. So this time, let us learn from the word of the Lord. And I also want to thank the Lord for a new life na binibigay niya sa atin. Ang bilis ng araw. Kasi Sunday lang, Monday na ulit. Siyempre, yun ang next na araw. Hindi parang kakatapos lang ng Sunday, tapos Sunday na naman. Yan, parang kapapalit lang ng taon, 2025 lang. Okay, malapit na namang matapos. Mag-2026 na tayo. O, December na. Okay, so talagang pabilis na ng pabilis ang pagkakataon. And so we also need to quicken our understanding and our service to the Lord. Amen. Kaya habang bumibilis ang panahon, dapat mabilis din tayong nagmamature sa salita ng Panginoon. At sa hapong ito, ang pag-uusapan natin is, ang title po ng lesson natin is, ano yung title niya dyan? The testing of our faith. Okay? Tinitesting ng Panginoon yung faith natin. Bakit? Ano ba? Kaya nga may tatlong klase ng baptism eh. Baptism, water baptism, Holy Spirit baptism, and baptism of fire, na kung saan kailangan nating dumaan. Kailangan nating pagdaanan yung tatlong klase ng baptism. Water baptism is for repentance. Kung totoong nagre-repent tayo, we need to go through baptism. Okay? Water baptism is not a church command. It is a command of God na kailangan nating gawin. Kagaya si Jesus mismo ay nagpabaptize. And so with the Holy Spirit baptism, na kailangan din nating mapuspos ng Holy Spirit ng Panginoon, kasi the Holy Spirit is the seal of God's ownership to man. And the Holy Spirit is the one enabling us para makapagpuri at makapagsilbi sa Panginoon. Kasi kahit kilala natin ang Diyos, napapakinggan natin, but we have no power of our own to really do the will of God. Kailangan natin ng power that comes from the Lord, that comes from the Holy Spirit, para magawa natin yung iniuutos ng ating Panginoon. Okay? And yung baptism of fire, yan yung ongoing na baptism na pinagdadaanan natin lahat. Natitesting tayo every day of our life. Saan nanggagaling ang mga testing sa iba't ibang direction? Mayroong testing sa amo, testing sa sa finances, testing sa pamilya sa Pilipinas, testing sa kalusugan, testing sa relationships. Nagkakagulo habang nagkakaroon ng lindol. Nagkakaroon din ng lindol sa loob ng bahay. Hindi nagkakaintindihan ang mga magkakapamilya. Ayan, these are all part of our life na kailangan nating pagdaanan. But then, kahit na pahintulutan ng Panginoon, God allows these testings para mas lalo pa tayong tumatag at para ma-display niya yung kanyang kapangyarihan. Kagaya nila Shadrach, Meshach at Abednego in the book of Daniel. Alam niyo, mayroong tatlong magkakaibigan. Sabi ng hari ng nasyon na kung nasaan sila, kung sino ang hindi magsasamba sa rebulto na ginawa ko, ay maitatapon siya sa naglalagablab na pugon, the blazing furnace. Sabi ng ni Nebuchadnezzar, yung mga tao gusto nilang mapahamak yung tatlong magkakaibigan. Kaya nakita nila, tumunog na yung trompeta, tumunog yung bell. Tapos hindi nagsamba, hindi nag-bow down yung tatlong magkakaibigan. So ano ang nangyari? Isinumbong nila doon sa hari. And God has the power and ability to shut down the blazing furnace. Pwedeng takpan ng Panginoon o kaya pwedeng subsuban na niya. Buyatan natin danong kat masubsuban di jay napudot na pugon. Pero God allowed them na talagang maitapon sila doon. Talagang pinahintulutan ng Panginoon na maipatupad yung kaparusahan kung bakit hindi sila nagsamba doon sa rebulto na sinabi ni Nebuchadnezzar. God allowed them to be thrown into the blazing furnace in order for God to display His power. Ano ang power na ginawa ng Panginoon? Sinamahan niya sila. Tatlo lang ang naitapon doon sa blazing furnace, pero nung sinirip ni Nebuchadnezzar,
tinignan niya, oh, bakit I can see 4? There were only 3 people that were thrown into the blazing furnace, but I can see 4. And the 4th one seems like a god. Kasla nga Diyos di kadwada, kasla nga anghel, kunan ni Nebuchadnezzar. Oh, God went with them sa blazing furnace. And nung pinalabas ni Nebuchadnezzar, sabi nila, lumabas na kayo dyan. Shadrach, Meshach at Abednego. Nung tinignan nila, niwala man lang buhok na nasunog. You know, nung uso ang ewan ko kung naabutan ninyo yung paglutuan na yung ginaganon na brown na dibumba na paglutuhan. Bago nagkaroon ng shilling, okay? Bago nagkaroon ng shilling, merong single na pahahaba na kailangan mong ginaganon, bubuhusan mo ng gas, tapos i-pump mo ganon. Ang problema is kapag sisindihan mo na hindi mo alam kung gaano kadami yung gas na lumabas, biglang, bloom, magkaganon. So, minsan, sige, nag-enjoy ako sa kabubumba. Napadami yata yung gas na lumabas. Nung pagsindi ko ng apoy, boom! Sabi ng apoy. Tapos nakaamoy ako ng parang pinigpikat. Sabi ko, ay sus, ulam yata ng kapitbahay namin yan. Hindi ko alam yung kilay ko na pala yung nakuha. Okay? So, doon pa lang, nasunog na yung kilay ko. Hindi nga ako inabot ng sunog eh. Alam niyo yung yung sobrang init lang. Talagang natamaan yung mga kilay ko. So how much more yung naitapon sila doon sa talagang nag-aapoy na pugon. Pero not a single hair was burned. Walang nasunog. Even their clothes ay hindi nasunog. Ikaw ba naman ang ilagay sa naglalagablang na pugon? Hindi ka masusunod. Why? Because God was with them. Amen? So sabi ni Nebuchadnezzar, oh, from this time on, sabi niya, ang sundin na natin ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. So you see, God displayed His power in order for the people to worship Him. Kaya yan po ang purpose ng Panginoon kung bakit sometimes in our life, kahit matapat tayong naglilingkod sa Panginoon, ay natitesting tayo. At ang pag-aaralan natin na example ay wala pong iba kundi si Job. Pero bago tayo pumunta sa book of Job, I would like us to open Jeremiah chapter 20 verse 12. Jeremiah 20:12, sabi niya, Lord Almighty, you who examine the righteous and prove the heart and mind, let me see your vengeance on them, for you I have committed my cause. Oh, ikaw, Panginoon, sabi niya, ikaw na nakakaalam at ikaw na nang-testing sa isip ng mga matuwid. Oh, you see, God is testing the faith of the righteous. Tinitignan ng Panginoon ang pananampalataya ng bawat isa, pati na yung mga matapat, pati na yung mga tunay na naglilingkod. Okay? At ang example natin dito ay si Job. Let's go to Job chapter 1. Okay, let's go to Job chapter 1. Ano ang sabi niya dyan? In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. And this man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Oh, si Job, sabi niya dito, may isang matuwid, may isang tapat, may isang naglilingkod sa Panginoon ng tuwid at tapat. At nakatira siya doon sa Uz. At he is blameless and upright. And kinatatakutan niya or sinasamba niya ang ating Panginoon. At kinamumuhian niya ang kasalanan or kasamaan. Okay? Siya ay matuwid at umiiwas siya sa kasalanan. Wala siyang kapintasan, awan ti maiuyaw kanya na. Kanalintog, iti panagbiyan na. Susurutan natin pagayatan ni Apo Diyos. But then, one day in verse 6, let's jump on to verse 6. Ano ang sabi niya? One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Pumunta yung mga anghel para mag-report kay Lord kung ano yung mga ginawa nila. And pati si Satan naki-apangkit din, naki-meeting. So you see, Satan also came with them, together with the angels, to report to the Lord. And what happened in verse 7? Anong sabi ng Panginoon? Then the Lord said to Satan, where have you come from? Nagapgapwam, Satan. Oh, napanak nagpaspasyar. I have been roaming around throughout the earth, going back and forth on it. Naglakad-lakad ako dito sa mundong ito, sabi ni Satan kay Lord. And ano ang sabi niya in verse 8? Then the Lord said to Satan, oh, namamasyal ka. Nakita mo ba yung alagad ko na si Job? Have you considered my servant Job?
There is no one on earth like Him. Wala siyang katulad dito sa mundo. He is blameless. He is upright. O, inulit-ulit ng Panginoon yung description ni Job. Sabi niya, He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Yan. Siya ay naglilingkod sa akin ng tapat at ayaw niya or iniiwasan niya ang kasamaan or He hates evil. So, ganyan ang description ng Panginoon kay Job. And so, makikita natin dito na because Job is upright, kaya confident ang Panginoon na ibato siya kay Satan. O nakita mo ba yung alagad ko? Kaya ganyan din kung tayo din ay tapat sa Panginoon. O nakita ba ni Jessa na anak ko? Di ba nasingkot ni Jai? Masunurin yon. Ay palangiti yon. Ay hindi mo siya matutokso dahil tapat siyang naglilingkod sa akin. Kasi arami din ni Apo Diyos kadag itinalintag. Ikarit na isuna kini Satanas. Ilastog ni Apo Diyos datayo kini Satanas. O nakong kanag pa siya nakita mo ba di anak ko ijay? Di nga anak ko kat nasingkot. Di ba ganun din sa mga magulang? Kung proud sila sa kanilang mga anak, kung darating yung kapitbahay, sasabihin niya, alam mo, kumari yung anak ko, ay, nalaing DJ, Dings Lister Ajay. For 100 score na isklaan. Di ba? Ay, nasingkot Ajay, amin na ibaon ko kagayak na. Di ba, ikarit mo di anak mo, kadagiti ka aruba, ipagmamalaki mo siya. And it's the same with God. Ipinagmalaki niya si Job kay Satan. Sabi niya, have you considered my child, my servant Job? Oh, he is upright. He shuns evil. He fears me, sabi niya. And he is blameless. Wala kang maipipintas sa kanya. Oo, ganyan. Kaya pinagmamalaki ng Panginoon ang mga tapat niyang lingkod. Amen? Ipinagmamalaki niya kay Satanas. So, God spoke of Job's purity and righteousness, not his talents. Purity and righteousness ang ipinagmalaki ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, o nakita mo ba yung anak ko? Ay, matangkad yun, gwapo, ay, maputi, ay, ang dami niyang achievement sa school. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. It is about His uprightness and purity. And it's the same. Amen? It's the same until today. It's not how much you have, or how much honor you have, or how much accomplishments that you have. It is about your character. Amen? Amen? Hindi kung gaano ka tumaba, kung gaano ka pumuti dahil sa luta, kung gaano ka, pa dyan, ang mga talento mo, kung gaano kadami ang abilidad mo. It's not about the abilities. It's about the character. Yun ang ipinagmalaki ng Panginoon. Amen? So, ganyan din po until today, mga kaibigan. Ipinagmamalaki tayo ng Panginoon, our characters. It's not our abilities. Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, nung tumitingin siya ng kapalit ni King Saul, dahil nagkasala si Saul, sabi ni Samuel kasi, ito na, itong anak ni Jesse na ito, dahil matangkad, matipuno. Ano ang sabi ng Panginoon? Do not look at the outside appearance. The outside appearance is not the qualification for God to use you. Amen? Hindi kailangan magkaroon, gusto kong magsilbi sa Panginoon. Ano ba ang qualification? There's no need to have a pleasing personality. When we serve God, we will have the pleasing personality because of the glory of God. Amen. Nung hindi ka nananampalataya, ay, puro negative ang nakikita sa'yo. Nagpangit ka, nagpamuti agong mo, ay, nagmisik ka. Ang daming pinipintas sa'yo. Pero nung nanampalataya ka na, the glory of God is overflowing. Ang ganda-ganda na ng tingin nila sa'yo. Why? It's not about your physical appearance, but it's about the glory of God working in your life. Amen? Iso nga naran niya, DJ ko, apoy niya ususarog na sabon. Kunada pa yun. Hindi nakukuha sa sabon. Amen? Ano ba ginagamit mo? Bakit ang kinis? Bakit ang bright ng aura mo? Hindi po sabon, mga kaibigan. It's about God, the presence of God in our life. Amen? Hallelujah! So, pero kahit ganun na pinagmamalaki ng Panginoon si Job for his uprightness and being blameless into the sight of God, pinahintulutan ng Panginoon na siya ay matesting. Amen? Pinahintulutan ng Panginoon na siya ay matesting para sa ganun ay mapatunayan ang kanyang character. Amen? Para maging testimony siya. So ano ang ginamit ng Panginoon? Ano ang ginamit ng Panginoon para i-testing si Job?
Unang-una, in verse 9. Tingnan natin. Yung verse 9, sabi kasi ni Job sa Panginoon, oh, pinagmamalaki mo si Job. Bakit? Does Job fear God for nothing? Pinagmamalaki mong upright si Job. Siyempre upright siya kasi meron siyang nakukuha sa'yo, sabi ni Satan. So ano ang sabi niya sa verse 10? Tignan natin. Ito yung pakulo ni Satan. Sabi niya, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Sabi ni Job sa kanya, kasi naman, kaya kanya sinusunod, kaya siya tapat sa'yo, kasi pinoprotektahan mo yung pamilya niya. Tapos, inaladam pa, tapnoawan iti umay nga, salon or umay nga beast around his properties. You have blessed the works of his hands. Binindisyon ang tiima na, at pinadami mo ang kanyang kayamanan. Kaya yan, naglilingkod sa'yo si Job. Sabi ni Satan. Pero on the other hand, kung titignan din natin to into another perspective, makikita natin na this is how God protects the righteous. You see, He puts a hedge over your household. Hedge, ibig sabihin, alad. Al-aladan ni Apo Diyos, iti household mo. God is putting a hedge. God has put a hedge over you, yourself, your family, and your properties. Amen? Pati ti trabaho, al-aladan ni Apo Diyos. It's because of your service to Him. Okay? So sabi ni Satan, sabi niya in verse 11, ngayon, dahil binabakuran mo si Job, kaya kanya sinasamba. But now, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Sige, Panginoon, you strike him. You strike him with your hand. And then, he will surely isusumpa ka niya kung aalisin mo lahat ng bakod na inilagay mo. Sabi ni Job kay Lord. So ano ang sabi ng Panginoon sa kanya in verse 12? Tingnan nga natin ang verse 12. Sige mo. Hindi na ilagay dyan. Sa verse 12, Job 1:12. Kasi sabi ni Job, sabi ni Satan, alisin mo ang kamay mo. So the Lord said to Satan, very well, then everything he has in your power. But on the man himself, do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Oh, sabi ni Satan kasi kay Lord, alisin mo ang kamay mo, alisin mo ang protection mo. Tignan mo, isusumpa ka ni Job, sabi niya. Sabi ng Panginoon kay Satan, okay, he is in your hand, you go and do whatever you want. But on the man, do not lay a finger. Oh, you know what is happening, that the devil can only touch us according to the limit God has given. He cannot do anything beyond what God allows. Amen? Ipalubos ni Apo Diyos nga testingan na tayo babaan kini Satan. Pero hanggang doon lang sa pinapahintulutan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay, you can touch the hedge, you can touch the things that belongs to Him, but never lay a finger to the man. Huwag mong gagalawin yung tao, sabi ng Panginoon kay Satan. So, Satan went to implement what God has allowed. So, ano ang nangyari? Namatay lahat. Ano ang nangyari doon? Namatay lahat yung mga alaga na hayop ni Job. Namatay din lahat yung mga anak niya, yung mga property niya, nasira lahat, namatay lahat yung mga animals, and pati yung kanyang mga anak ay namatay din. Okay? So pero si Job, walang nangyari kay Job. Kasi sabi ng Panginoon kay Satan, do not lay a finger on the man. So, ang nagawa lang ni Job ay yung sunugin lang yung mga bahay ni Job, ay nagawa lang ni Satan, sunugin lang yung bahay ni Job, patayin yung mga animals na inaalagaan ni Job, pati yung mga anak ni Job ay namatay. Pero kay Job, wala siyang nagawa because God did not allow him to touch the man. Amen? So ano ang nangyari? God's confidence in Job is high because even if he has lost his wealth at ang kanyang mga anak, he continued to worship God. Napatunayan ng Panginoon na kahit na nawala yung mga possession niya. So yung first testing, yung number 1 na testing na ginamit ng Panginoon is loss of possession. Okay? So napatunayan ng Panginoon na nung pinahintulutan niya si Satan na patayin yung mga
alaga ni Job at ang kanyang mga anak, ay nagsasamba pa rin si Job. Nagsasamba pa rin si Job sa Panginoon. Buo pa rin yung pagtitiwala ni Job. Nagpapasalamat pa rin siya, hindi pa rin siya tumatalikod sa Panginoon. So napatunayan ng Panginoon, Job is really righteous in the sight of God. Amen? So ano ang next? Dahil hindi tumigil si Satan. Sabi ni Satan, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matatalo ako. Sabi niya, so ano na naman? Bumalik na naman siya. Bumalik na naman siya sa na nag-report sa Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon in the next okay? Let's read verse 1:21 to 22. Kasi ang purpose ay ang reason ni Job kung bakit hindi siya tumalikod nung nawala yung kanyang possession. Sabi ni Job, naked I came from my mother's womb. Silala mo ako, ba't akong lumabas from my mother's womb? And naked I will depart. I did not bring anything in this world. Everything came from God. So, anytime, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Inalis na lahat ng Panginoon yung kayamanan niya at mga anak niya. Sabi pa rin niya ni Job, may the name of the Lord be praised. Because it was God who gave him and it was God who has taken away. Amen? Talagang buo pa rin yung confidence niya sa ating Panginoon. And in verse 22, ano ang sabi niya? In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Amen? Hanang ang pinabasol, apay ngay Lord, na pinatay mo di anak ko. Apay ngay Lord, yung karagatan na gijay animals nga iwan ko, huwag na namatay damagtag. Hindi niya question ang ating Panginoon. So, hindi hanggang doon lamang. Ano na naman ang ginamit ni Satan? God allowed Satan to go a step higher to afflict Job with his skin, with sickness. And in chapter 2, verse 4, tingnan natin ang chapter 2, verse 4. Skin for skin, Satan replied. Dahil ayaw makontento ni Satan, ano nga mabaling ako mga itong ni Job. Kaya ganun din. Habang nagtatagumpay ka, hindi pumapayag ang Satanas. Kaya hindi nga mabaling nga nabilog ni Rogelie. Nga mabaling nga nabilog ni Lloyd Aguray man. Mag-iisip na naman ng gagawin niyang mga bagay para maitumba talaga tayo. Kaya sabi niya, bumalik siya sa Panginoon, skin for skin. Satan replied, a man will give all he has for his own life. Kasi sabi niya, I believe kapag tinamaan na ang kanyang katawan, ay mag-give up na yan. Sabi niya. So, ano ang sabi ng Panginoon in verse 5 hanggang verse 8? Sabi ng Panginoon, but now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Sabi ni Satan sa Panginoon, strike his flesh. You strike his body. Yung katawan niya mismo ang strike na natin. Kasi di ba nung una, hindi pinahintulutan ng Panginoon that Satan will touch the man. Amen? Pero ngayon, subukan natin. Let me touch this man. Let me touch his flesh. And he will surely curse you. Isusumpa ka ng Job na ito na ikaw ay Diyos niya. So, anong nangyari in verse 6? What does God say in verse 6? Then the Lord said to Satan, very well, then he is in your hands, but you must spare his life. You see? Merong limitation. Okay. You can strike his flesh, you strike his skin, but never take his life. Hanggang skin ka lang, wala kang karapatang patayin si Job, sabi ng ating Panginoon. So God allowed Satan to inflict sickness, afflict Job with sores. No Ilocano ko makatigadil. Buyoy. Buyoy nga pinuntukan. So naggadil from head to toe. Tapos punong-puno. Ano nga may sa? Hindi tatatlo. Hindi. Punong-puno. Walang space. Kaya ang ginamit ni Job is, he used the broken pot to scrape. Ano? Sabi niya in verse 7. Let's see verse 7. So Satan went out. So excited ni Satan na kalahin namang implement. Ay, nagdagat ni Satan. Ano nga sagot ni Satan? Once again, baga ni Apo Diyos niya, okay, naku na nakakto. Try ni Satan na mag-implement ni Balak na. Masipag siya. Kaya tayo minsan natatalong Kristiyano kasi sinabi na nga ni Lord, tayo pa lang agrupa.
Ni Satan kapag buwan ni Apo Diyos, kapag tungod ni Apo Diyos, marayan. Nga pan mang aramid iti plano na. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Kasi from tidapan, ingga na alipuspos, crown pala ang tawag sa alipuspos. Crown of his head pala yung alipuspos. From the soul, from the dapan. Imagine ang dapay lang gantil, dapan. Di ba? From the sole of his feet to the crown of his head ay napuno ng sores. Amen? So, ano ang ginawa ni Job ngayon? In verse 8, then Job took a piece of broken pottery, yung nabutak, yung nabasag na pot, and scraped himself with it as he sat among the ashes. So talagang very painful. Imagine pa naman, sabi ng mga nakaranas ng boil, naiisa lang, lalo na ang favorite spot ng buyoy is sa puwet. Talagang hindi sila makaupo, hindi sila makahiga. Talagang masakit. Sino ang nakaranas ng buyoy ka na kayo ito? Nasakit ka no, kakaroon kang orayon dati matana. Di ba, may sinasabi silang mata. Orayon na nga buntak, iniintay nila na mapisa yung boil. That's the time na pwedeng mag-start ang healing. Pero kung hindi pa napipisa, ay mahirap. Hindi sila makakilos, hindi sila makagalaw. Minsan, igurigor pa itidaduma. Nilalagnat pa ang iba when they have, when they experience this kind of thing. Amen? So imagine nyo si Job na punong-puno from head to toe, from the soles of his feet to the crown of his head. Punong-puno ng boil, punong-puno ng sores. Ano pa ang, alam, doon pa yung description doon sa Bible is, pati yung aso na ay nakidildil patan. Dumilpat iti aso. Okay? So, ganyan na yung kanyang situation. But then, hindi siya nag-give up. Hindi pa rin nag-give up si Job sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ano pa ang ginamit ng Panginoon? So, next na ginamit ng Panginoon to test Job is loss of health. Okay? Kanina is loss of possession. Ngayon naman is loss of health. Dahil God allowed Satan to touch the health of Job. Okay? Pero hindi pa rin natinag si Job. Nagpatuloy pa rin siyang nagsamba sa ating Panginoon. The third one na ginamit ng Panginoon to test Job is his accusing wife. His accusing wife, managpabasol nga asawa. Because in verse 9, sabi ng wife niya, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Agsirsirbi ka kay lakas talaga rin kasasaad mo. Ilunod mo ti Diyos, katak no matay kan. Ganyan ang sinabi ng asawa niya. Kaya wag kayong magtaka. Minsan nagagamit asawa, ibig sabihin, not only the wife na specifically, ibig sabihin, your loved ones, wife lang ang ginamit sa Bible, but it could go beyond your husband, your children, your loved ones, your family. Sometimes God allows your family, our families to accuse us in order for us to give up our service to the Lord. Kasi talaga rin, masakit ka talaga rin, nagapo ka hongkong, agawid ka na masakit, ay pangkapay lang Bible study. Di ba? Minsan gano'n yung sinasabi nila, in order to stop us to worship God and to continue our service despite whatever is happening to us. Amen? Kaya God used the accusing wife to test Job. So do not be surprised if people, your loved ones, are also being used by God to test you. Amen? Sometimes our testing may come from our own families, from our own loved ones. Amen? Ano ang reply ni Job in verse 10? He replied, "You are talking like a foolish woman." Hirap na si Job. Ang sakit-sakit na ng kanyang pinagdadaanan. Ang sakit-sakit ng kanyang mga boil at mga sores. Pero napakinggan niya yung asawa niya.
dinefend pa rin ni Job ang kanyang pananampalataya. Sabi niya, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? Bakit? Kabutihan lang ba ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon? At tatalikod tayo in times of trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Talagang nanindigan si Job. Talagang sabi niya sa asawa niya, apay ragsak lang ba? Di panag-agserbi tayo lang mo ragsak. Nurigatan tayo nga agserbi. Nana. So, Job did not sin in what he said. So nagpatuloy pa rin siya, naglingkod at nagtiwala sa ating Panginoon. So after his accusing wife, next in line na ginamit ng Panginoon are accusing friends. Pasandap. Accusing friends, ayaw mo kayong magtaka. Kung pati kaibigan nyo, friends could also mean your brethren, your family, your ministry, church mates, okay? Do not be surprised if sometimes within the church ay nagkakaroon ng accusing brethren. Because God can use anyone. Amen? So God used these accusing friends to test Job also. They became holier than thou kind of friends. Na, alam mo, Job, nagkasakit ka ng ganyan kasi nagbasol ka, nagkasakit ka, kasi ganito ang ginagawa mo, you are not doing the will of God. Nagkasakit ka, gabuta, unrighteous ka. Look at us, how kami agsaksakit. They became holier than thou kind of friends. Instead of comforting Job, ang ginawa nila is to point out all the negativities and accuse him of not righteous before the Lord. Kaya ganun ang kanya pinagdadaanan. Okay? It's not bad to point out the mistake of others, pero kapag lagi mong sinasabi, kasta tinay, kasta kinkata pagamin, nasugir ka. Yung mga tipong gano'n, nandun na nga siya sa sitwasyon na he's about to give up, and then datayo pa lang magkamahang mapantupin siya iman na nagta. Di ba? Ganun ang ginagawa natin minsan. We are not aware that we are inflicting more to the person instead of pulling them out or taking them out or snatching them from the pit na kung saan sila na corner. Okay? So, these friends, so yan. So, in Job 32 verse 1, so these three men, ang haba-haba, kung babasahin ninyo, ang haba-haba ng diskusyon nila. These three friends keep pointing out the kasalanan and the mistakes and all the things na pwedeng gawin ni Job, that he deserves, the things that he is going through. Deserve mo na itagawin, kastoy kagamin. Okay? Ganon ang pag-a-accuse ng mga friends ni Job. And so in Job 32 verse 1, so this man, sige, doon muna tayo. Sa 32 verse 1, so these three men stopped answering Job because he was righteous in his own eyes. Dahil kinot nga Job. Nagkaroon siya ng, yes, he is righteous in the sight of God, he is blameless. But then, nung nagkasakit na siya, natamaan na siya, he was already afflicted with boils and sores. Ayan, nagkakaroon na ng reaksyon na kakaiba si Job. Medyo, he is questioning God for being unfair. Na bakit, Lord, I'm righteous and yet I'm suffering. Meron ng pagkukwestiyon, apay ngay Lord, nagsisirabiyak mat. Yung apay ngay nga napasamak ni Kastoy, di pa nagbiyak ko. Meron ng ganun. Amen? Sa attitude ni Job, nagkaroon na siya ng self-righteousness. Kaya yan, he questioned God for being unfair. And so, gusto niyang magprotesta. Kasi even nung sabi niya na, I curse the day of my birth. Ihanap na lang kumaan na iyan na. Kung matabi man uray matasin mo, diba? Sikaman ti agkadil ti manipon ulo yung ganadapan. Tapos ada ka lang ti asawa mga nagger. Tapos ada ka lang ti friends mo. Nga imbis nga panda kay comfort ka, kinong conformity ibagbagada. Ay sino ngay piman ti matamaan mo talaga. Uray mo kas na siguro. Job is like human. Job is just human like us. Amen? Sino ngay mo kahit matatag ka, kung napapa
palibutan ka na ng puro negative, ay talagang there would come a time that you will also lose your balance, that you will also lose your footing. Na medyo ko naman din apay ngayon, Lord. Araramid ang matipagayitan ko, apay nga kasi di mapaspasama. Why did you allow this to happen, Lord? Oh, meron ng ganun sa puso ni Job na ito. But then, God intervened. Nag-intervene ang Panginoon. Okay? Nag-intervene ang Panginoon because Job started to dislike the injustice that God is doing kasi he thinks na, bakit ngay? Nagiging doon naghanamaw na mati kung isuda mo tinasaya at biyagda. Because Job now tries to compare things. Lord, why do you let the evil thrive while the righteous suffer? Oh, tayo. So, minsan nagiging Job din tayo, di ba? Oh, pinaamin ba natin na minsan Job tayo? Yeah. Yes. We sometimes become like Job na, Lord, bakit mo eh? Nagsisilbi naman ako, nag-church naman ako, Lord. I'm giving naman what is due to you. Pero bakit ngayon parang ganito, parang unfair nang nangyayari sa buhay ko. But God intervened. Dahil sabi niya, God eventually intervenes, commanding Job to be brave. Yan. And God explained kung bakit may mga bagay na nangyayari sa buhay ng mga righteous na ganito. In order for God to test our heart, to strengthen us, and to make us steadfast, and of course, to purify us. Dumarating ang testing to purify us from our impurities. Kaya yan, Job is righteous in the sight of God. But nung na-testing na siya, nung nawala yung possessions niya, okay pa siya. Nung nawala yung kalusugan niya, okay pa siya. Ano ba yung sumunod? Yung nawala yung kalusugan niya, okay pa siya. In-accuse siya ng friends, ng asawa niya, okay pa siya. Nung ina-accuse na siya ng friends niya, ayan, medyo tumatama na ng konti. Oh, so sometimes God allows us to go through fire, to pass through rough roads in order for us to see how far we can endure, in order for us to see how far or how much patience we have. Oh, kasi kung hindi mo malalaman, baka akala mo okay na, tama na. And you know what is happening today is that God is giving us a warm-up of what is to come. Kasi kung magiging kampante tayo, ay, punong-puno yung drum ko, Lord, ang mukhang punong-puno. Eh, hindi mo alam na bawasan na pala. Hindi ka maghahanda kung hindi mo alam. Amen? That's why God allows trials in our life. Even the righteous can be tested in order for us to be more stronger. Kaya sabi ng Panginoon kay Job, be brave! And God explains all the details kung bakit ginagawa ng Panginoon yun in order for God to display His power. Pero pinagalitan ng Panginoon yung tatlong kaibigan ni Job. God rebuked them and they are about to be punished. Pero ano ang ginawa ni Job? In chapter 42 verse 10, isingit natin ito. Job 42 verse 10. Okay? Ano ang ginawa ni Job sa kanyang mga kaibigan? Kasi nirebuke ng Panginoon yung tatlo eh. Kung ano-ano ang pinagsasabi kay Job. Okay? So ano ang ginawa ni Job? Instead na magalit siya at magtanim ng sama ng loob and agree with God na mapunish sila. Ano ang ginawa ni Job? Oh, he interceded for them. After Job prayed for his friends, oh, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. You look at this verse. After Job prayed for his friends, ibig sabihin, he forgave his friends. He released his blessing kahit na ang sama ng kanilang mga ginawa sa kanya. He released his blessing. Sino ang nag-grip? Sino ang na-restore ang fortune niya? Was it the three friends? No. No, it was Job. So the key is if we bless. Kaya no wonder sabi ng Panginoon, bless your enemies. Pray for your enemies. Why? If you pray for your enemies, the restoration of your fortune will be possible. Amen? Yung fortune mo, yung buhay mo ang marerestore, yung blessing mo ang marerestore if you forgive and pray for your enemies. Amen? You look at this verse.
after Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. Isu nga, ipalit ni Apo Diyos that we keep bitterness and grudges in our hearts. You pray. Okay mo si Kati agrabyado, kahit ikaw yung agrabyado, you pray for them. You pray for the people who offended you. Why? Because ikaw ang marerestore. Your fortune, your blessing will be the ones na marerestore. Amen? Kaya yan ang susi. Through the words of God, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nagigets natin yung susi ng mga pagpapala na ang hirap nating makuha. Ano? Yun lang pala ang gagawin natin. You want your fortune to be restored, you want your blessings to be restored, you pray for your enemies. You pray for those who have offended you. You pray for those na gumawa ng masama sa iyo. And surely, sabi niya, God will restore your fortune, your blessings, your prosperity. Amen? Kasi ayaw ng Panginoon na magalit tayo. Because the galit, the hatred, the unforgiveness blocks the blessings of God. Amen? Hallelujah! Ano pa ang makikita natin sa verse 12? Okay? The Lord blessed. So after that, nagpakumbaba si Job sa Panginoon. Sabi niya, okay Lord, forgive me for being like this. When I am suffering, naging ganito ang pag-uugali ko. Forgive me, Lord. Oh, kaya importante. You know, God understands na out of our, sometimes yung kinadarasudos, di ba? Alam niyo ba yung darasudos? Yung, anong tawag nito? Nag-a-action ka na, hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay. Yung careless reaction na hindi mo pa na-prove or hindi mo pa na-clarify ang mga bagay, eh nakapag-react ka na kaagad. And you know, sometimes yung negative reaction mo, yan yung tumatatak. Amen? So, nagpakumbaba si Job sa ating Panginoon. And God forgave him, God cleansed him, and what else did God do to Job? The Lord blessed the latter part of Job's life. Blines ng Panginoon yung natitirang buhay ni Job more than the former part. So, di ba, mayaman na si Job. He was already blessed before na-testing siya. Pero nung nagtagumpay siya sa testing niya, nagpakumbaba siya, he acknowledged the goodness, he acknowledged the hand of God at work in his life. Oh, nadoble pa. Yung later part of his life ay mas marami pang blessing kesa yung former part, yung naunang parte ng kanyang buhay. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And in verse 13, and he also had 7 sons and 3 daughters. Yan. So, napalitan yung mga anak niya. Okay? Yung mga anak niya kasi nung una, drunkards. That's why Job was doing, what Job was doing kapag naglalasing yung mga anak niya, ang ginagawa ni Job, he was offering to the Lord. Nag-o-offering si Job in order to intercede for his children. Baka nagkasala sila nung sila ay nag-happy-happy o nagpa-party-party. Amen? So, ganoon ang ginagawa ni Job during nung buhay pa ang kanyang mga unang mga anak. But then God took everything away to test Job. But God restored also his fortune back to him, more greater, more, mas madami, mas maganda ang blines ng Panginoon sa kanya. Amen? So do not be afraid. If you are faithfully doing the things of God, the commands of the Lord, and God allows you to be tested, do not give up easily. Amen? Stand your ground, panindigan natin. Kahit pa magkaubusan, panindigan natin. Why? Because after all, God will restore it back to you much greater paigtiitan ni Apo Diyos. Amen? So huwag tayong matakot, huwag tayong mag-question. Apay nga, Lord, nagsimsimba ako. Apay nga, kastudi mo paspasama. Do not question God. Amen? We do not question God. We just go through the trials. But you know, ang promise ng Panginoon, God will not give us burden, or God will not give us trials and problems beyond our ability to endure.
Yung kaya mo lang ang binibigay ni Lord. Kaya yung trial mo ngayon, kapatid, yan ay bagay mo dahil yan ang katapat ng kalakasan na ibinigay ni Lord sa iyo. Amen. Amen? Hallelujah. So, let's learn from the life of Job. Ano? Magpakatatag tayo even if people around us will neglect us, even if people around us will reject us. If your husband is threatening you, agserbi ka, isina ka. Bay, ang lata, nagsisina kayo lang magandang ko at isikan siya. Hindi pala nga sina kay ikastana. Yeah? Wala siyang magagawa. You just serve the Lord faithfully and let God be God. Amen. Amen? Because you know, sabi ng salita ng Panginoon sa mag-asawa, through your righteousness and through your faithfulness, it will sanctify your other half. Sa pamamagitan ng paglilingkod mo ng tapat sa Panginoon, that will be the cause for God to see your other half and He will also sanctify him through your faithfulness. Amen? It's just a matter of time. We need also to develop patience and let's God timing be yun ang masunod. Amen? Hindi tayo ang kamit kang trabaho, Lord. Parang hindi ka naman kumikilos. Let's wait for the timing of the Lord. God is never too late nor too early. He is always on time. Amen. Amen? Hallelujah. So yan lang po ang ating aral sa hapon ito and I hope and I pray mga kapatid na kapag natitesting po tayo, do not run away from the Lord. Stay. Amen? Mas delikado sa labas, wala kang covering. The Lord will allow you to be tested but He will also cover you. Amen. Pero kung tumakbo ka, umalis ka, dahil na-testing ka, umalis ka, wala kang covering sa labas. Amen? So, let's remain faithful to the Lord even if we are experiencing testing. We just stand our ground and continue to praise the Lord and let God be God in our situations. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray before I give back to the MC. Yes, oh God, once again, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lesson na ito, Panginoon, na naituro mo muli sa amin. Lord, we are like Job sometimes that we question you, we question your ways in our lives, oh God, and pwedeng maaari din, Panginoon, that we may think, Lord, that you are unfair sometimes in our lives. But Lord, forgive us, O God, and continue to teach us your ways, Panginoon. Continue, O God, to open our eyes para makita po namin ang iyong pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po sa buhay ni Job, Panginoon, na aming pinag-aralan. Lord, patatagin mo po ang bawat isa sa amin. Lord, na kahit dumaan pa po kami sa matinding pagsubok, Panginoon, Lord, maninindigan kami dahil ikaw na aming Diyos na pinagsisilbihan ay tapat at dakila. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.